Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin na pangungunahan ng Binibining Navales. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw sa inyong lahat, Section Macarlica. Ako si Binibining Juliana Bilitan, ang inyong guro sa araw na ito. Bago kayo magsupo ay ayusin niyo muna ang mga upuan at tulutin ang mga basura na nakikita rin sa ilalim ng inyong upuan. Tapos na ba? Kung tapos na ay maaari na kayong magsupo. Binibining Cruz, mayroong ibanda sa klase. Mabuti naman kung wala. Talagang mababait talaga ang mga klase mo. Ngayon ay mayroon akong mga panutunan sa klase ang sa gayon ay naging makibasay at naging maayos ang daloy ng ating klase. Maaaring babasahin ang ating mga panutunan. Maraming salamat. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng mga posibleng gawain na pinamagatan ko hula-dawan. Para sa ating panuto, maaaring ba ang aapasahin ng sabay-sabay? Sa larong ito, hulaan ninyo ang magbubuong salita gamit ang mga larawang pinagpugnay. Mayroon lamang kayong 10 minuto o segundo upang hulaan ang tamang sagot at taas lamang ang kanang kamay kung nais sumagot. Handa na ba kayo lahat? Ayan, si Binibining ang Bustamante nagtaas ng kamay. Ano kaya ang sagot mo sa unang larawan? Magaling! Ito ay tugma. Ayan, itaas ang kamay si Ginoong Biron. Ano kaya ang sagot mo sa pangalawang larawan? Magaling! Ito ay saknong. Para naman sa pangatlong larawan, ano kaya ang sagot mo, Binibining Butihi? Magaling! Ito ay taludlod. Para naman sa pang-apat na larawan, ano kaya ang sagot mo, Ginoong Romanillos? Ito ay wala. Tama ba? Tama. Ayan, para naman sa huling larawan, ano naman ang sagot mo, Ginoong Guerrillo? Paksa? Magaling. Ito ay paksa. Ayan, at talagang nahulaan ninyo ang mga larawan na pinag-ugnay, no? Kayo ay mga magagaling, kaya bigyan ninyo ang bawat isa ng masigabong palakpak. Ngayon, ano kaya ang mga tinalakay natin sa nakaraang araw? Binibining Bustamante? Magaling! Ito ay tungkol sa tulang naglalarawan ni Pat V. Villafuerte na pinamagasang kultura ang pamana ng nakaraang regalo na kasalukuyan at buhay ng kinabukasan. Ano ang pamanahing layunin ng isang tulang naglalarawan Binibining Israel? Magaling! Ito ay ang naglalarawan at pukawin ang imahinasyon ng mga mababasa at gamit ang mga masining na salita. Ano ang apat na pamanahing elemento ng tulang naglalarawan Ginoong Biron? Magaling! Ito ay mga tayutay. Ginoong
pipig ng boses. No, sa gawain na ito ay hatiin ko kayo sa tatlong pangkat. Magbibigay ako ng mga papel sa bawat pangkat na naglalaman ng mga pelikula na babasahin. Bawat pangkat ay pipili ng isang kinatawan na siyang mamumuno at magtatagda sa mga pasabi kung alin sakto ang babasahin. Matapos itong basahin, ang bawat pangkat ay magbabahagi sa harap ng klase batay sa nagbigay na tula at paliwanag ng pangunahing kaisipan ito. Habang nagbabahagi mo ang mga pangkat o mga kinatawan ng pangkat, ay mas mabuti na kayo ay makinig upang maunawaan ang ipinahayag ng bawat pangkat na tungkol sa kanilang tulang binahagi. Handa na bang lahat? Ayan. Para sa unang pangkat, ay ganito pala ang mga papel. Muli, handa na bang lahat? Mabuti naman. Para sa unang pangkat, narito ang mga papel, mga kopya ng tula. Para naman sa pangalawang pangkat, at pangatlong pangkat. Maaari na lang simulan. Tapos na bang lahat? Kung tapos na ay bahagi na rin sa harapan at ipaliwanag din kung ano ang pangunahing kaisipan ito. Para sa unang pangkat, kumarito na sa harapan. Madali, bigyan sila ng isang bulsa. Para naman sa pangalawang pangkat, kumarito na kayo sa harapan. Madali, at para naman sa pangatlong pangkat, ang panghuling pangkat, mahusay din, kaya ang bawat pangkat ay bigyan natin sila ng masigabong palakpak. Ginoong Romanillos, anong yung nararamdaman habang binabasa at pinapakinggan ang mga tulang pinahayag ng bawat pangkat? At ano naman ang ito napansin sa ating gawain kanina? Magalino, ito ay tungkol sa isang tula. Kaya sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay hindi lang basta tula, hindi tumutukoy rin sa tula talaga sa mga iba't ibang tula. Kaya ang tatalakayin natin ay tungkol sa tulang liriko at ang mga uri nito. Handa na ba kayong lahat sa bagong talakayan? Ayan, mabuti naman. Sa aralin ito, pag-aaralan natin ang isang uri ng tulang nagpapahayag ng masidhing damdamin at kaisipan at ang tulang liriko. Yan. Ang tulang liriko ay isang uri ng tula na binabahagi ng makata ang kanyang sariling damdamin at ang kanyang pagbubulay-bulay batay sa kanyang sarili. Ayan, ito ng batay sa kanyang sarili, karanasan at karanasan ng iba. At narito naman ang mga uri ng tulang liriko. Una ay ang awit. Ang awit o tinatawag na dalit suyo. Ito naman ay tula ng pag-ibig na nagpapakita ng matinding pagmamahal, pag-aalaga at pangungulila. Ito ay karaniwang inaawit o sinasabayan ng himig. Pangalawa naman ay ang lihiya o tinatawag din na galit lumbay. Ang tulang lihiya naman ito ay ang tulang nagdadalamhati at pag-alala sa isang yumao o sa mga mahal natin sa buhay. Taglay ito ang mapagdamdamin at mapayapang himig. Para naman sa ikatlong tula ng Uda. Ito naman ay ang papuri o pagpupugay sa isang dakilang tao, bagay o pangyayari. Ito ay may manamal at mataas na espiritu at kadalasang walang tiyak na sukat o tugma. Para naman sa pang-apat ay ang dalit o tinatawag na dalit samba. Ito naman ay ang maikling awit na pumupuri at naglilingkod sa Diyos. Ito ay karaniwang waluwaluhing pantig at may 2 hanggang 4 na taludtod. Para naman sa panghuli ay ang sunito o tinatawag na dalit-wari. Ito naman ay tula ng may 14 na taludtod. Ang unang 8 taludtod ay naglalahad ng kanyang suliranin o mahalagang pangyayari. Samantala, ang huling 6 na taludtod ay nagbibigay ng paliwanag o resolusyon.
Naunawaan ba ninyo? Dahil inaasahan ko rin na kayo ay nakinig at naunawaan ninyo ang ating tinalakay upang lubos na masiguro kong na mayroon talaga kayong nakukuhan sa aking tinalakay ay magtatawag ako upang sagutin ang aking mga tanong. Ang binibining Israel, anong ibig sabihin ng tulang Lego? Magaling! Ang tulang Lego ay isang uri ng tula na naglalahad ng personal na damdamin, salubin, at karanasan ng bata. Binibining Lailahai, ano-ano ang mga uri ng tulang Lego? Magaling! Ang mga uri ng tulang Lego ay awit, relihiya, oda, galit, at sonito. Ginoong biron, ano naman ang awit? Magaling! Ang awit ay tula tungkol sa pag-ibig, damdamin, at damdamin ng isang mang-iibig o umiibig. Ang binibining putihin, ano ang hinihiya? Tama, ang hinihiya ay tula ng pagdadalamhati at pag-alala sa mga yumao. Binibining Bustamante, ano naman ang oda? Ang oda ay tula na nagbibigay puri o papuri sa isang tao o bagay. Ang Ginoong Bermillo, ano naman ang galit? Tama no, ang galit ay isang maikling tula, isang maikling pahayag na papuri tungkol sa papuri ng Diyos. Ayan, ang binibining pasito. Ano naman ang sonito? Tama, ang sonito no ay tula na may 14 na taludtod at nagpapakita ng suliranin, solusyon at paliwanag. Ngayon, talagang nakinig kayo no, sa ating tinalakay kanina dahil kayo ay nakikita ko na kayo ay nagpapakita talaga ng pagiging aktibo at participation sa klase. Kaya ngayon, ay magkakaroon tayo ng isang maikling gawain. Ipapakita ko no sa inyo magpapakita ako ng isang video habang pinanood nyo ito ay nakinig kayo mabuti dahil ito ay isang sikat na tulang Lego na isang oda na pinamagatang bayan ko na sinulat ni Jose Corazon Isos. At pagkatapos ninyo mapanood at mapakinggan ang tula ay pag-iisipan ninyong mabuti kung ano ang nais pinarating ng makata. At pagkatapos ng papakita ko ang video ay gagawa kayo ng isang maikling reflection tungkol sa video ninyong napanood. At mayroon lamang kayong isulat nyo ito sa isang kalahating papel at mayroon lamang kayong 10 minuto para tapusin ang gawain. Handa na bang lahat? Okay, narito na ang video. Kaya tapos na ang 10 minuto at papasa na sa harapan ng papel. Madali, kayo ay nagpapakita ng pagiging aktibo at partisipasyon sa klase. Kaya naman, ang paglubusan pa ninyong matutuhan ng ating talakayan, ay magkakaroon tayo ng isang gawain na tatawagin natin tula at tangkal mo. Ako ay magpapakita ng iba't ibang uri ng video o tulang Lego sa pamamagitan ng video. Pagkatapos sa pakinggan ay hatiin ko kayo sa 3 pangkat at bibigyan ko ang bawat pangkat ng mga uri ng tulang Lego mula sa ipapakita kong video at itatanghal niyo ito no at inyong tukuyin kung anong uri ng tula ang aking ibabahagi o ipapakita sa inyo. At mayroon lamang kayo ng 2 minuto no, para sa paghahanda at 3 minuto naman para sa pagtatanghal. Naunawaan ba ninyo? Mabuti naman. Para sa unang pangkat? Para naman sa pangalawang pangkat? Para sa pangatlong pangkat? Ayan, natapos na ang 2 minuto para sa paghahanda. Unang pangkat, maaari na kayong kumarito sa harapan. Magaling, salamat sa pagbabahagi ng inyong tulang ipinakita, no? Ano kaya ang uri ng tula yun? Tama, yun ay relihiya. Para naman sa pangalawang pangkat, magaling! Ano naman kaya ang uri ng tula
yun. Tama, ito ay dalit. At tara naman sa pangatlong pangkat. Mahusay rin. Ano sa kaya mo binatula yun? Isang toda, tama. Tayo ay nagpapakita noon ng kagalitan, kaya bigyan natin ang bawat pangkat na isang masigabong palakpakan. Para sa huling bahagi nun, ako ay, o bago tayo magtatapos, ay mag-iiwan muna ako sa inyo ng isang takdang aralin na saan ay gagawa kayo ng isang tulang leriko na binubuo ng dalawang saktong lamang. Maaari kayong pumili ng anumang uri ng tulang leriko. Maaaring awit, eleheya, uda, galit, at soneto. Gamitin ang mas paglalarawan, mga salitang nagbibigay buhay sa tula at imangin makakatulong upang maramdaman ng mga mambabasa na kung ano ang nais nilang iparating. At isulat din ito sa isang kapag na papel o malinis na papel at ipasa natin sa susunod na klase. Naunawaan ba? At maaari nyo lang muna ng litrato para mayroon kayong gabay. Tapos na bang lahat? Kung tapos na, maaari bang magsitayo ang lahat para sa aking panalangin? Paalam, Sister Maharlika.